Patuloy ang pagtulong ng Marcos administration sa mga mangingisdang naapektuhan ng oil spill sa lalawigan ng Cavite. Bukod sa pinansyal na tulong na mahagi rin ng pamahalaan ng post-harvest equipment, si Alan Francisco sa detalye. Hindi maitago ang saya ng mga mangingisdang sina Odelon at Joan na pabilang kasi sila sa mga benepisyaryo ng presidential assistance. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbibigay ng tulong sa General Trias, Cavite. Maraming salamat po, BBM, sa tulong niyo po. Sinabi niya ni Presidente, pwede ng mga isda. Kung mga isang linggo, magpapaliban muna kami sa linggo bago kami mga isda. Pangulong Marcos, salamat sa mga biyayang binigay mo sa amin. Salamat po. Tulong ito ng pamahalaan sa mga mangingisdang naapektuhan ng Bataan oil spill. Ayon sa datos, mahigit 25,000 pamilya mula sa probinsya ng Cavite ang naapektuhan ng mga pangyayaring ito mula sa paglubog ng 3 barko sa Bataan nitong nakaraang Hulyo. Mahigit 33,000 mangingisda ang naperwisyo ng nasabing trahedya, samantalang mahigit 250 milyong piso ang nawala sa kanilang kita. Higit 360 million pesos sa pinansyal na ayuda at standby funds ang ibinigay sa higit 30,000 mangingisda. Sa halagang ito, higit 160 million pesos ang mula sa Office of the President ang inaabot kay Governor John Vic Remulla. 5,000 piso ang ibinahagi sa bawat mangingisda at kanilang pamilya. Bukod pa riyan, may tulong ding 18 million pesos na post-harvest equipment at financial assistance na mula naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Milyon-milyong piso rin ang abot ng DSWD. Ang DOLE, nag-abot din ng 8.29 million pesos na financial assistance sa mga apektadong residente ng Tanza at Naik. May tupad livelihood program din ng DOLE, habang ang Health Department patuloy na nagbibigay ng konsultasyon sa Rapid Health Risk Assessment and water testing para tiyaking ligtas ito. Malaking bagay po yung kasi nararamdaman ng taong bayan talaga yung concern ng ating Pangulo at nararamdaman nila yung talagang gustong maresolba ng ating Pangulo yung problemang ito na nakakaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na pwede na muling pumalaot ang mga mangingisda sa Cavite. At nasabihan lang ako ni ating Secretary Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Inaasang maukumpleto ang siphoning ng Philippine Coast Guard sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ng 10 araw ay masasabi natin na isip-sip na lahat ng langis, pwede nang subukan na i-recover yung barko na yan. Palulutangin nila ulit at dadalhin nila sa ibang lugar. Kung meron pang natirang langis doon, saka doon kukunin. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang dahilan ng oil spill sa Bataan. Sa ngayon, iniimbestigahan na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Kasabay ng pagbibigay ng tulong, tiniyak ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy lang ang pamahalaan sa pagresolba ng mga problema na kinaharap ng bansa. Mula rito sa General Trias, Cavite, Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.